Sige, bilitin mo. Good morning po mga bossing. For today's video po, meron po tayong inaayos na MXI 125 po. Ito pong MXI 125 na to ay dinala po dito sa ating shop nang hindi na umaandar, tinutulak po siya. Ito daw po ay tumirik sa daan, bigla na lang daw pong namatay. So ngayon po, ito po ay chinek natin step by step. Ang una natin ginawa, tinignan po natin yung linya ng kanyang side stand. Baka nagloloko po yung switch. At ginamitan din po natin ito ng diagnostic tool. So hindi na lang po natin naipakita na ginamitan natin ng diagnostic tool. Yung kanyang panel po, wala pong ilaw. Hindi po siya iilaw kapag ino-on off po yung kanyang susian po. Ayan, on off and on off po yan. Pero wala pong nangyayari. Isa rin po ito sa palatandaan na posibleng sira po yung ating ECU. Pero ganun pa man, gumawa pa po tayo ng ibang mga pag-testing po para masigurado natin na talagang sira yung ECU at buo yung wiring. Pwede rin po kasing nasa wiring ang sira. Kaya ngayon po magche-check po tayo. So kagaya po kanina, pinakita ko po, nirekta na natin yung side stand switch. Sa pagche-check po ng wiring, ang first step po na ginawa natin, chinek po natin yung linya ng kanyang ignition coil. Yung test light po natin, kinabit po natin yung kanyang clip sa negative po. Dahil ang hinahanap po natin ay positive. Sa linya po ng ignition coil, meron po dyan main accessory wire. So dapat umilaw po siya, yan, positive po yan. So kabilaan, dapat umilaw po yung ating test light. Dito naman po sa side ng ECU, i-check po natin yung kulay orange po na wire. So bali, yung kulay orange na wire po na yan, ay yan po ay kadugtong po nung isang wire na galing po sa ignition coil. So dapat umiilaw po yan. Pag yan po ay umiilaw, ibig sabihin buo po yung connection from ECU papunta po sa ignition coil. At yan naman po yung main accessory wire po. Ayan, dalawa silang umiilaw dyan. Main accessory wire at yung isang linya po na galing sa ignition coil. Parehas silang umiilaw. Dapat po umiilaw silang parehas. Iyon po ay parehas positive. Ngayon naman po, yung clip po ng ating test light na nakakabit po sa negative, ililipat po natin ito sa positive. Hahanapan po natin yung linya ng ECU ng body ground o negative. O negative po yung hahanapin natin ngayon sa socket po ng ECU. Kaya inilipat po natin yung ating clip sa positive. Okay po, nilipat natin yung clip ng test light sa positive. Negative po yung hahanapin natin dito sa linya ng ECU po. At okay po, ayan, may nakita na tayong isang umilaw. Negative po yan. Dapat po dalawa ang iilaw dyan. So kung hindi po natin kabisado, pwede po nating sundutin po yan isa-isa. Iilaw at iilaw naman po yun. Ayan. Susundutin lang po natin isa-isa. Pag may umilaw, negative po yun. Ayan po, negative po yan. At okay po, kung nakikita po ninyo yung kulay pula na ilaw na yan, yan po ay ilaw po ng bisikleta. Ginawa ko po yung pang continuity tester po. Nung wala pa akong multi-tester, ito ang paborito kong gamitin na pag-check po ng continuity po. Ayan po. So yan po yung paborito kong pansundot kasi yung pansundot po ng multi-tester mataba po. So baka mabusalsal po yung yung socket. Eh hindi po kagaya niyan, payat po yung dulo, madali pong isulot. So yan po yung paborito kong gamitin. So okay, ang i-check po natin yung linya naman po ng pulser, yung continuity niya. Ayan po. Pag pinagdikit mo yan, iilaw po. Ngayon po, ilalagay natin yan sa magkabilang dulo po ng wire. Pag hindi po umilaw, ibig sabihin putol po yung linya. Okay po? So, start po. I-check na po natin yung linya ng pulser po. Okay po. So, bali yan po yung socket ng pulser po. Yan po. Yan po yung socket ng pulser. At ang unang wire po na ating i-check ay yung color red and white. White-red po yung kulay ng wire. So, dyan po natin ilalagay yung isang linya ng ating continuity tester. Isusulot natin dyan. May tinalupan na po tayo dyan. So, dun po natin isusulot. Okay. At okay po, pagkatapos naman po, i-check naman po natin yung linya niya dito sa kabilang dulo. Kung putol po yung connection. Pag hindi po umilaw yung ating continuity tester po, putol po yung kanyang linya po. Okay, so ganun po yun. So nakita nyo umilaw po. Ibig sabihin po, buo po yung linya, wala pong putol. Okay po yung kanyang linya. At okay, i-check naman po natin yung isang wire naman po. Dalawa po ang linya ng pulser. At okay po, ito naman po yung kabilang linya po ng pulser. I-check din po natin. Ang kulay po niyan ay blue and black. Blue and black po yung kulay ng kanyang wire.
Okay po, i-check na din na po natin yan dito sa kabilang side po, dito po sa socket po ng ECU. So kagaya kanina, dapat umilaw din po yung ating continuity tester po. At ito po, chine-check na po natin yung kabilang linya. At hayan po, umilaw po. So ibig sabihin, yung dalawang linya po ng pulser, buo po yun. Linya po ng ignition coil, negative and positive po na galing sa baterya po, main accessory wire, body ground negative. Lahat po sila buo po. So okay po, confirm po natin pati yung sa side stand, chinek din po natin. So dito po sa part na to, na-confirm po natin talaga na buo po yung loob natin, nasira po yung ECU. Kaya nagkabit na po tayo ng ECU. So ito po, kaya ko po ipinakita yung step by step po na ating pag-check po. So para po makatulong po sa atin na hindi tayo basta-basta bibili ng pyesa. Mahirap pong kitain ng pera, hindi basta-basta po tayo basta-basta magpapalit ng pyesa dahil yan po hindi po natin yan maisasauli po. So okay, binalik na natin yung ating ECU na bago po ikinabit natin at i-check na po natin kung may kuryente pong lalabas sa ignition coil. At okay po, kagaya niyan, kinabit natin yung bagong ECU. Nakita nyo, may kuryente, may ilaw po sa panel. Hindi po kagaya kanina, nung ikinakabit natin yung sira, wala pong ilaw yung panel. So, isa rin po yun sa palatandaan. So, lahat po ng palatandaan, ipinakita ko po sa inyo para hindi po tayo basta-basta maloko o basta-basta bumili, magpalit ng pyesa. Okay po? I-check na po natin kung may kuryente na pong lalabas. Kung mapapansin po ninyo, nakabaklas na po yung kanyang kabitan ng ignition coil. Dahil ito pong trabaho na to is nasalo na lang natin o ipinasa na lang po sa atin itong trabahong to. Dahil hindi rin po na trace nung unang gumawa yung sira po ng motor. Kaya po yan ay nakakalas na. So ngayon po, i-check na po natin kung may kuryente na pong lalabas. Okay, lakas. Lakas, sige. Sige. Ayan. Okay, dali. Tanggalin ko. Alin? Pwede. Okay. Sige, bilitin mo. Oh, okay.